kumakalam na ang sikmura na maraming magsasaka sa Maguindanao at South Cotabato dahil sa epekto ng El Nino. Ang mga tanim nila hindi na mapagkakitaan dahil sa matinding tagtuyot. Umaaksyon si Gary De Leon. Ilang piraso ng nyog ang binalatan at pinagtiyagaang kayurin ni Mang Romulo para gawing pagkain sa buong maghapon ng kanyang pamilya sa Tupi, South Cotabato. Baon sa utang at halos maubos na ang mga natitirang pananim ni Mang Romulo dahil sa pagkatuyo ng lupang sinasaka niya sa ninang El Nino. Wala kami sang ma-harbisan nga ng maliburan ko kay tungkol sa katuyot. Bakit sir? Kasi walang tubig? Walang tubig. Ang mga alternatibong pananim na inaasahan ni Mang Romulo na mabubuhay sa panahon ng El Nino tila hindi rin magtatagal. Nagtanim kami ng kamote. Hindi namin naparami ang kamote kaya mainit. Paano kami makabayad? Nabansot naman ang bunga ng 1 hektaryang taniman niya ng papaya dahil sa tindi ng sikat ng araw. Pito pag uminit, maraming mananap, maraming sakit tapos magliliit ang bunga. Ganito rin ang nangyayari sa mga taniman ng pinya sa kanilang lugar. Sa pinya, amo man rin. Magliit ang bunga, mala na walang tubig ibigay ang kwan sa bunga, nalugi ang masasaka. Pero ang problema ni Mang Romulo, mas higit pa sa dinadanas ngayon ng mga magsasaka sa Maguindanao. Napilitan silang iwan ang malalawak na palayan at maisan dahil sa kawalan ng irigasyon. Abandonado na rin ang mga kiskisan at imbakan ng mga palay at mais. Karamihan kasi sa mga magsasaka, naghahanap na ng ibang hanap buhay para hindi magutom. Kung mayroong kahoy, mag-uling, yun na lang. Nasa state of calamity ngayon ang buong probinsya ng Maguindanao kung saan 17,000 na hektarya ng lupain na mga maisan at palayan ang nasira dahil sa tindi ng init. 20,000 magsasaka naman ang pinangangambaang maaaring magutom sanhi ng El Nino. Kaya ang mga magsasaka sa Maguindanao at South Cotabato patuloy nang nananawagan ng tulong sa gobyerno. Mula sa Maguindanao, umaaksyon Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.